Mayag nga kasatanan, sa kadyang ikat 32 nga Domingo, kam ordinaryo nga panahon sa ating nga liturhiya, ating nga iimaw sa ating nga santos nga mga sa ating nga santos nga misa ang masunod nga mga intensyones. Pasalamat sa ika-25 nga Presbyteral Ordination Anniversary of Father Benji Obani. Thanksgiving for the gift of life of Father Sergio Maniba, Dr. Ramon Moscoso Jr., Bishop Joban Jose Bantolo. Thanksgiving for the graces received by Mr. and Mrs. John Rubinos and children. Thanksgiving of Mary Ann Alvarez, while Michael C. Espiritu and Risa Irene Rivera for passing the precision licensure examination. Special intentions for the guidance of the Holy Spirit to Jericho Pimentel and Shaira Rachel Omagap. Successful heart operation tomorrow of Luisito Cervera. For the grace of healing and fast recovery of Linda Gonzalez, Arnolfo Pastor, Rochelle and Enoch Noel. For the repose of the souls of Monsignor Jesus de los Reyes, Norma Abiera, Editha Uy, Angelita Laudlar, George Laureta, Serene Cale Nalupa, Alfonso Nalupa, Jemima Gandesela, Alberto Gandesela, Philip Neri Lazo, Paul Ryan Alvarez, Rosario Agapito Sangab, Leonida Habile, Hedelberto Habile Sr., Miguel Cervera Jr. on his first death anniversary, and Rosemary Segochier. Kag sa tanan nga mga kalag sa purgatorio, kag ang mga na imaw sa atin mascard. Karon maghanda kita kang ating nga kaugalingan para sa ating nga santos nga misa. Kung nagaatubang kita sa problema, ukon sa mga hilikoton, mabudlay para sa aton ang magdesisyon. Nagasiling kita, sa buwas na lang, sa madasun nga adlaw. Daw ginatamad naman kita, nga buhaton ang nagakadapat. Ang palaanggiran sa Ebanghelyo, nagaagda sa aton nga permigit mangin handa. Ang matuod nga tumuluo, nagapreparar sa pagbaton sang Ginoo, bisan sa anuman nga takna nga siya magaabot. Palihog magtindog kag magbuylog kita sa pagkanta sa pagsugo. Magpasalamat kita sa Ginoo, nga natugas ang kalibutan. Magpasalamat kita sa Ginoo, nga maluluwas ang tanan. Ang pagulikid natin sa atong kahapon, daragway sang nagliligan, malahalong na mang
magpasalamat kita sa pagtuytoy kag pagiya, maayo nga manubantay, uwaran ka angan. Magpasalamat kita sa Ginoo nga nagtugas ang kalibutan. Magpasalamat kita sa Ginoo nga manluluwas ang tanan. Aton ginapadayonon katilingban nga mapagod, padayon ay bantala nga ayo nga alita. Magpasalamat kita sa Ginoo nga nagtugas ang kalibutan. Magpasalamat kita sa Ginoo nga manluluwas ang tanan. Ang pagulikid nato sa atong kahapon, laragway sang napilig, alahalon nga maanggan. Magpasalamat kita sa Ginoo nga nagtugas ang kalibutan. Magpasalamat kita sa Ginoo nga manluluwas ang tanan. Magpasalamat kita sa pagtuytoy kag pagiya, maayo nga manubantay, uwaran ka angan. Magpasalamat kita sa Ginoo nga nagtugas ang kalibutan. Magpasalamat kita sa Ginoo nga manluluwas ang tanan. Manluluwas ang tanan. Sa ngalan sang Amay, kasang Anak, kasang Espiritu Santo, ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang pagiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Mga utod, kilalahon nato ang aton mga sala, agud nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakumpesar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles ka mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Maluoy ka sa amon.
sa Dios sa kahitaasan. Maya sa Dios sa kaitaasan, kag sa duta pagidait, sa mga taho nga maayo sing kabubuton. O Ginoong Dios, Hari nga langit nun, Diyos amay nga makagagahom sang tanan. Nagadayaw kami sa imo, nagapanginbulahan kami, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami, nagapasalamat kami, bangod sang dako mo nga himaya. Himaya sa Dios sa kaitaasan, kag sa duta paghidait, sa mga taho nga maayo sing kabubuton. O Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sang Amay, Ginoong Dios, Cordero sang Dios, kung nagawala sang mga sala sang kalibutan, maluy ka sa amon. Nagbato na ang amon pag-ampo. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, maluy ka sa amon. Maya sa Dios sa kaitaasan, kag sa duta pagidait, sa mga taho nga maayo sing kabubuton. Tungod kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, O Hesu Kristo. Upod sa Espiritu Santo, sa himaya sa Dios nga Amay. Himaya sa Dios sa kaitaasan, kag sa duta pagidait, sa mga taho nga maayo sing kabubuton. Himaya sa Dios. Mga muyo kita, o gamhanan nga Amay, dako kaayo ang imo kaluoy, kagamhanan ang imo pagkamatarong. Tabangi kami batok sa mga palaligban, kag panghangkat sang panghabuhi. Apini ang amon panghuna-huna batok sa pagpabugal, kag likupi ang amon handom sang katakom sang kamatuoran. Buligi kami agud amon mahibaluan ang imo mahigugmaon nga plano, kag amon ihatag sing maaluan ang amon kabuhi sa pag-alagad sa amon isikataw. Ginapangayo namon ini sa imo,
pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ginoo nagahatag sang iya kaalam sa mga nagahandom sini. Ang kaalam amo ang nagahatag sing kasanag sa kabuhi sang tawo. Nahaon na nga balasahon. Balasahon gikan sa libro sang kaalam ni Salomon. Ang kaalam nagasiga sing masanag kag wala ini nagapiraw. Ang mga nagapalangga kag nagapangita sa iya, mahulas nga makaangkon sa iya. Madali siya nga mahibaluan sang bisan sino nga nagahandom sa iya. Pangitaa siya sing maaga pagid kag hindi ikaw mabudlayan. Makita mo siya sa atangan sang imo balay. Maangkon mo ang himpit nga paghangop kung may paghangad ka sa kaalam. Kung pangitaon nimo siya sa labing madali, maangkon nimo ang mahida-ito nga panghuna-huna, tungod kay ang kaalam nagapangita sa mga takos mag-angkon sa iya. Kagani, masalapuan niya ikaw bisan diin ikaw. Maluluyon ini siya kag manginyara siya sa tagsa nimo kapanghuna-huna. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. O Ginoo nga akon Diyos, ang akon kalagi na uhaw sa imo. O Ginoo nga akon Diyos, ang akon kalagi na uhaw sa imo. O Diyos, ikaw ang akong Diyos, ginaidlaw ako sa imo. Ang akong bugos nga kaugalingon, nagahandom gid sa imo. Ang akon kalagi nauaw sa imo, kang kaangay sang tigas, labdeg kag namalhan nga duta. O Ginoo nga akon Diyos, ang akon kalagi na uhaw sa imo. Tuguti ako nga makita ko ikaw sa santuaryo. Ipakita sa ako ng imo pagkagamhanan, kag pagkamahimayaon, ang imo mapinadayunon nga gugma, maayo pa sang sa kabuhi, gani dayawon ko ikaw. O Ginoo nga akon Diyos, ang akon kalagi na uhaw sa imo. Tubtub nga buhi ako, magapasalamat ako sa imo. Bayawon ko ang akon mga kamot sa pagpangamuyo
sa imo. Ang akon kalag nagapaayaw-ayaw, kag mabusog, kag magakanta ko sa imo sang masinadyahon, nga mga ambahanon sa pagdayaw. Ang Ginoo nga akon Diyos, ang akon kalagi na uwaw sa imo. Samtang nagahigda ko, ginadumdum ko ikaw. Sa bilog nga gabi, yara ka sa akon panghuna-huna. Kay ikaw ang nagabulig sa akon sa gihapon. Sa landong sang imo mga pakpak, nagakanta ko sa kalipay. O Ginoo nga akon Diyos, ang akon kalagi na uwaw sa imo. O Ginoo nga akon Diyos, ang akon kalagi na uhaw sa imo. Si San Pablo nagapabakod sa mga namatyan paagi sa paglaom sa pagkabanhaw. Ang mga matutong mangin kaupod sing dayon sang Ginoo nga magakariliwat. Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Tesalonika. Mga kauturan, luyag namon nga mahibaluan ninyo ang kamatuuran na hanungod sa mga nagkalamatay, agud nga indi kamo magkasubo, subong sang iban nga wala sing paglaom. Nagatuo kita nga si Jesus napatay, kag nabanhaw. Gani, nagatuo man kita nga pagadalhon sang Dios upod kay Jesus ang tanan nga mga nagkalamatay nga nagatuo sa iya. Amo ini ang pagtulunan sang Ginoo nga amon ginasugid sa inyo. Kita nga mga buhi pa sa adlaw sang pag-abot sang Ginoo, indi maguna sa ila nga mga nagkalamatay na. Kaysa singgit sang pagmando sa tingog sang arkanghel, kag sa tunog sang trompeta sang Dios, ang Ginoo gid magapanaog gikan sa langit. Ang tanan nga nagkalamatay nga nagatuo kay Kristo pagabanawon sing una. Dayon kita nga mga buhi pa sa sadto nga tion pagatipunon upod sa ila sa mga paganod sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan. Mangin kaupod kita sa Ginoo sing dayon. Malinipayay kamo sa sini nga mga pulong. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo. Sadto nga panahon, si Jesus nagsugid sa iya magintuton-an sini nga palaanggiran. Ang ginharian sang langit, mapaanggid sa napulo ka mga dalaga, nga nagdala sang ila mga suga sa pagsugata sa nobyo. Ang 5 sa ila mga buang-buang, kag ang 5 mainandamon. Ang 5 nga buang-buang nagdala sang ila mga suga, ugaling wala sila magbalon sing lana. Ang mga mainandamon nagdala sang ila mga suga, kag nagbalon sang lana. Kadugay mag-abot ang nobyo, ganit tinuyo ang mga dalaga kag natulugan. Sang tungang gabi na may nagsinggit, yari na ang nobyo, dali kamo kag sugataan ninyo siya. Ang napulo ka mga dalaga nagmata kanag-aman sang ila mga suga. Dayon ang mga buang-buang nagsiling sa mga mainandamon, hatagi kami sang inyo lana, kay nagapiraw na ang amon suga. Ang mga mainandamo nagsabat, hindi mahimo, kay hindi ini magakaigo sa inyo kag sa amon. Kadto kamo sa tiyanggi, ka magbakal kamo para sa inyo kaugalingon. Gani ang mga buang-buang, naglakat sa pagbakal sang lana. Kag sang nakalakat sila, amo man ang pag-abot sang nobyo. Ang 5 nga nakaaman, nag-upod sa iya sa punsyon, kaginsirahan ng pertahan. Madugay-dugay, nag-abot ang iban nga mga dalaga ka nagpanawag, Ginoo, Ginoo, pasudla kami. Pero ang nobyo nagsabat, wala ako makakilala sa inyo. Kag si Jesus nagsiling, gani magbantay kamo, kay wala kamo makahibalo sang adlaw ukon sang takna. Mga kauturan ang ebanghelyo sang Ginoo. Mga kabugtuan, kita rin nagsilid sa ika-32 nga Domingo kang ordinaryo nga panahon. I think, sararan lang o kundarwar lang ka Domingo, kag magasaulog rin kita kang una nga Domingo kang Adviento. Magatakip rin ang atin nga natawag nga liturgical year. Sa kadiyang adlaw, ang check attendance para sa mga dalaga. Sino pa dyan mga dalaga? I'm sure, duro, sobra sa pulo, tanga dahang minsa pa lang, lampas sa pulo ang mga daraga sa tilad. Mga kabugtuan, ang buhay daw ay parang isang laro. Ang kabuhi kang tao daw sangka sipal. No? Why is it that ang kabuhi daw sangka sipal? Tingad nga, you have to know your game. Lataan natin kung ano ang atin nga sipal, ano ang dalagan ng kabuhi. Kung latawan natin ang isara ka malisod, no, kag maskin ako, hindi ako kamaan magsipal, amo ang sipal nga chess. No? Kag amo madya ang maihambing natin sa kabuhi, ang buhay ay parang chess. No? You have to know your game. Kailangang maging matalino ka in order to protect your king. Diba? Protektahan mo ang imong hari, tungod kung hindi mo maprotektahan ang imong hari, checkmate ikaw. That is why, magambal sanda nga, masipal ta ka chess, ati ang mga aramon lang ridyan karang ibutang nga magsipal. Tungod hay madasig ang anda nga pagpinsar kung ano ang andang mga tikang nga himuon para sa kabuhi. So this is life. Life is just like a game. We must know our own game. Kinanglan natin ang atin nga sipal sa atin nga kabuhi. Pero, in this life,
even though it is just like a game, we need wisdom. We need knowledge. Kinahanglan natin ang kaaram. Agad nga magamit natin ang atin nga pensar, ang atin nga ihibalo. Hunanda, sa pag-acquire kang knowledge, darwa ka pamaagi. No? Kinahanglan, may tinunan ikaw, kag anong isara, may pinanilagan ikaw. Budlay nga puro ka lang may tinunan, kagura ikaw ti pinanilagan. No? Mas manami pagani kuno nga may pinanilagan ikaw, sa ura ikaw ti tinunan. Kay kung kaisa may mga tao nga may mga tinunan, pero dawarat mga pinanilagan. No? That is why ang darwa nga diya, hindi diya masiparar ang darwa nga diya. No? Ang knowledge, kang pagtuon, no? And then, to know and to understand, to study, and ang pinanilagan sa imo nga understand ka mga situation. Kamaan ikaw maglantaw ka mga sitwasyon sa imong kabuhi. Yan ang isang pagiging matalino. Pero, ang pagiging matalino, ang pagiging wise, amo diyang naginhalinan kang word natin nga wais. No? Ugaring, kung magambal kita nga wais, negative anang connotation, hindi ba? No? Kung wais ikaw, sagad-sagad niya magpatikang ka hindi mayad. No? Pero ang word niya wise comes from the word wise. We have the knowledge to know and to create something. No? But the challenge of the gospel is to create something good. No? Ugaring, adyang knowledge, no? Sa atin una nga pagbasa, ginapahayag ka natin, sa libro kang kaaram, nga ang kaaram, redyan gintuga kang Dios, agad niya daw parehas ka manginsuga sa tao, magatuy-tuy sa tao, agad maghimo kang kamayad. No? Tungaday, kung ang kaaram, redyan ka natin, pwede natin magamit ang kaaram, hindi lamang sa pagpatikang kang kamayad, kundi sa pagpatikang man kang kalain. Yes, we are wise enough to do something good, but that knowledge, but that wisdom could also gives us that capacity to do something bad. Na? May mga amo diyang hitabo sa ating kabuhi, whether we like it or not. Halimbawa, isang ka-example lang, nabasahan natin sa reflection, ang tao kamaan maghimo kang sarakyan, halimbawa, kang auto, o kung kang mga sarakyan, tungod ng kaaram. Pero, kung gamitan pagid kang tao anang kaaram sa kalainan, ang tao man makamaan maghimo ka sarakyan, kag makahimo man kung paano matakaw ang sarakyan. Di ba? Amo marakita. Kamaan kita sa mga sitwasyon natin sa ating kabuhi, pero kamaan makita magpatikang kang hindi mayad. Halimbawa lang, kanagriligat lang eleksyon. Kamaan kita magpili kang atin nga mga lideres, pero kamaan man kita magpadara at magpabakal kang buto. Diba? Kaaram mara sa gihapon nga ginatugro kang Dios ka natin. Gani ang imahin nga ginapahayag ka natin, among imahin ka diyang pulo ka mga babae, ka mga daraga, nga nagpreparar ka andang kaugalingan sa pag-abot ka diyang nobyo. Kuon ka ni Jesus sa tinibanghelyo, 5 ang maaram o kung mainandaman, 5 ang mga buang-buang. So sa umpisa pa lang kang istorya, nakategorize lang ang pulo, natunga ang 5 maaram, ang 5 buang-buang. Wara mabutang sa istorya kung andat niya nangin buang-buang ang diyang 5. Wara mabutang sa istorya andat buang-buang ang diyang 5. Ugari makita natin nga ang diyang 5 tungod kang andang pagkabuang-buang may mga tendencies nga hindi gid perpekto ang andang preparasyon. Unlike sa atong 5 nga mainandaman, sa atong 5 nga maaram nga nagpreparar kang mayad. Ang tanong, kasalanan ba ng 5 kasi nga buang-buang sanda? Sino lang ba ang dapat purihin? Sino lang ang dapat nga may 10 points sa langit atong maaram? Tungod hay sanda lang ang nakamaan kung paano magpreparar sa pag-abot ng nobyo? Kung lantawon natin,
ang gindayaw atong mga maaram. Kag amo marakita, rugto taten permi sa mga maaram, wanti mo sa mga tao nga buang-buang kun mango. Diba? Amo marakita bisan sa eskwelahan o kun sa balay, nay, di ako kay chindi kang aka assignment ay kamango kanimo. Diba? Pero wala natin nakita kung ano ang kapasidad niya pwede redian kananda. Because we always think ang maaram. Kag kung sanda maaram, sanda lang may lugar nga kilalahan tungod sanda maaram. And all of us aspires to become maaram. Pero ang pamangkot, ano nga klase kakaaram atin nga ginapatikang sa atin kabuhi? Kaaram para sa kamayad o kung kaaram para sa kalainan? Gani ang challenge ng atin ebanghelyo, tatlo lang mga kabugtuan nga gusto ko ipaambit kaninyo. Una, maging matalino. We have to become wise. Mangin maaramon kita. Pero ang diyang pagkamaaram natin, amo diya ang tinagaging gamit sa atin ebanghelyo, bakit maaram, kundi mainandaman. Kaya tungod niya kung may kaaram kita, may kapasidad kita sa pag-andam. Mangin mainandaman kita sa paghimo ka mga tikang, agad niya ang diyang kaaram, maibuhat natin sa kamayan. Huwag ho tayong maging padalos-dalos. Minsan, ang katalinuhan natin ay ginagamit natin sa padalos-dalos na paraan. And sometimes at the end, we regret. Hindi ba? Nga kangusul kita. Tungod ay nahimo mo rin ay padalos-dalos ikaw. Wara ikaw nagmangin mainandaman. Wara ikaw nangin careful sa diyang kaaram nga gintugro kanimo kung paano mo diya gamitin sa imong kabuhi. Gamitin ang karunungan, mabuhay sa gustong mangyari ng Diyos. Amo diyang kaaram, we have to be a man and women of wisdom. Maging matalinong Kristiyano. Second, we always be ready. Amo diyang ang tinaga kating Ginoo sa uri nga barti ka ating ebanghelyo, gani magbantay ka mo kay wala ka mo makaibalo sang adlaw o kun sang takna. We have to be prepared always. Every time we have to prepare. We have to be prepared. Mangin mainandaman kag at the same time mangin handa. Kay tingad nga hindi kita kamaan kung saan ang diyang Ginoo magaabot ka natin. Kag sa katapusan mangkuton kita, paano ikaw nagkabuhi kang imong kabuhi sa ibabaw kang lupa? Nangin wais ka bala? Yes, Lord, nangin wais ako. 5 kabilog akan bangko. Yes, Lord, nangin wais ako. 10 kabilog akan negosyo. Yes, Lord, nangin wais ako. May under the table pa ako nga ginahimo. Yes, Lord, nangin wais ako, nangin korap ako. Yes, Lord, nangin wais ako sa eleksyon, nagpamakal ako kang boto. Yes, Lord, nangin wais ako sa tanan nga bagay, nga ang akin isig katao na daya ko. Is this really the wisdom nga gusto natin ipabugal sa Dios? Amo balad yang kaaram nga gusto natin ipahayag sa atin nga Ginoo? Mangin maabdi kita, kag mag-aman, mangin mabinantayan sa tanan nga tion. Mangin mabinantayon sa paghimo kang kamayad nga nasanto sa kabubutan kang Dios. Ikatlo, mga kabugtuan, may imahin nga ginpahayag sa atin ebanghelyo. Ang diyang pulo ka mga daraga, nagdara kang andang mga suga. Nagdara kang andang mga sulo. No? Hindi pa uso sa panahon ni Jesus ang emergency light. Hindi pa uso sa panahon ni Jesus ang hasag o kunang Petromax. Hindi pa uso sa panahon ni Jesus ang mga ginabaligya online nga solar lang ang gamitin agad makapasanag. They need lamps. But that lamps must have enough oil. Kagamo diha ang ikatlo nga punto, mga kabugtuan. Kinahanglan halungan natin anjang grasya ang bugay kang Dios kanatin.
Kag ano ang diyang bugay nga gintugro kang Dios kanatin nga aton makita sa atin ebanghelyo. Anjang imahin kang kapawa. Kag ano diyang kapawa? Ang bugay kang pagtuo kanatin. Mga kabugtuan, sa kadyaman nga adlaw, ang aton nga diocese nagasaulog kang ikapito nga adlaw nga nobinaryo para sa pagtakop natin kang tuig kang aton nga jubileo katalukal nga simbahan sa Martes kag sa Miyerkules. Ti sadyang ikapito nga adlaw, ginahangkat kita, kumusta rin ang diyang suga kang atin pagtuo. Buta pabala kan diyang lana, agad niya ang diyang suga mapadayon. Usisaan natin bilang mga antikenyo, ang atin kaugalingan. Bastante pabala kang atin kabuhi. Nagadaba-daba pabala, o kung nagapiraw rin. O kunali ang iban, wara rin nagasirak, tungod hay namarahan rin kang lana ang andang mga sulo. Yung sisaan natin mga kabugtuan, to become wise means to know more. And to know more means we need God. We need more oil in order to sustain our lamps. Di may ikasarang bala kita. Parehas sa ating ebanghelyo, may ikasarang bala kita kung ginakonsidera natin niya kita mga wais, kita mga maaram, kita mga mainandaman, sa pagpaambit man kang atin mga lana, agad ang iban nga mga suga, magasiga. Kung lang tawan natin itong ebanghelyo, matuod yung dayaw ang itong mga babae nga 5 nga maaram, pero may kakulangan sanda, bisan pa matuod niya sanda maaram. Wanaw, kay nakasentro lang sanda sa andang kaugalingan. Wara gid sanda nagpamalikid sa atong 5 nga kaluluoy ring gani, tungod una pa lang ginhambal rin mga buang-buang. Iset aside lang bala natin, ipagsawalang bahala lang bala natin ang mga buang-buang sa ating palibot. Remember, my dear brothers and sisters, ang diyang 5 ka mga buang-buang, parte sa gihapon kadyang istorya nga gintugro ni Jesus kanatin. Hindi sila naiiba. Kasama pa rin sila sa storya ni Jesus. Kasama pa rin natin sila. Ti bilang parte kang simbahan, ang diyang mga buang-buang presente man sa ating simbahan, hindi lang ang mga maaram. Pero are we willing to share the oil of our lamps for them? Agad niya magsiga pa ang mga suga kang andang pagtuo. Magsiga pa ang mga suga kang andang kabuhi. O kung parehas kita ka mga daraga sa ebanghelyo, kunanda na hindi mahimo kay hindi ini makaigo sa inyo kag sa amon. No? They don't have any capacity to create little sacrifice in order that those wicked, buang-buang, makabaton man, foolish women, virgins, could receive also a little of their oils. Tiyan mo diyang hangkat ka natin bilang mga banwang antikenon, bilang simbahan kang antike, lokal nga simbahan kang antike. Are we willing to create a sacrifice out of our wisdom, out of our being filled with the richness of God, to share our oils for others? Those foolish, considered by the world, those being deprived by society, ang mga nakulang sa pagtuo, nakulangan tang tanan sa andang kabuhi, are we willing to give something sa ating mga bugto nga antikenyo? Hublag kita, mga kabugtuan, kay amudia dapat ang mangin bunga kang atin tuig kang jubileo, tuig kang grasya. Magtubo kita bilang sangkalukal nga simbahan. Nalipadayon mangin kita nga mangin dalok sa pagtugro kadyang lana. This is a challenge. Kinahanglan nga halungan natin ang diyang bugay kang Dios ka natin. Kagkabay pa nga magpadayon nga nagasiga ang atin mga suga. Pero may tagipusuon man kita nga nagakilala kang kinahanglanan kaatong mga hindi maaram, kaatong mga buang-buang, agad niya makatugro man kita kang kapawa sa andang kabuhi. This is a challenge nga kinahanglan natin sa diyang tuig kang atin jubileo. Kabay nga kita magtubo, kita maghamting.
Kakabay nga ang grasya kang Dios mangin kaimaw natin. Mangin maaramon pero may tagipusoon. Mangin maaramon pero may pinanilagan. Kamaan maglantaw kang kinahanglanen kang anang isig katao. Kabay pa ang Ginoo magimaw ka natin. Kag buguson kang Dios ang anang kabakid agit aten masabat andiyang panawagan. Amen. Magtindig kita kag atin ipahayag ang atin nga pagtuo. Nagatuo ako sa Dios amay nga makagagaw mo sang tanan. Buhat sa Gibunag ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kay gilubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kaadlaw na banaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayab sa langit nga nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagaw mo sang tanan. Gikan dito magakaripa sa liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, na sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Hinigugma nga mga kauturan, mga muyo kita nga sa tunga ka mga paraligban kang kabuhi, indigid naton pagkalimtan ang langit nun niya kinabuhi. Ipangamuyo naton nga mangin maalam kita, kag mangin matutom, agud nga mangin takus kita nga makasugata sang Ginoo. Tag sa kapangamuyo nga aton isabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Para sa mga manugdumala kag manugtatap sang simbahan, ang katilingban sang Ginoo, kabay pa nga mangin matutom sila nga mga manunudlo sang espirituhanon nga mga butang, kag maghandom, kag mahanumdom sa amon sang ginharian sang Dios. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa amon pungsod, kabay pa nga ang mga Pilipino magkabuhi pirmi bilang isa ka mahidaiton nga panimalay, kag magiusa sa pagigugma sang mga mag-ululutod. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa mga nagaantos, nagamasakit kag mga tagamatayon, kabay pa nga kaluoyan sila kag lugpayon sang Ginoo, upod man ang nagapangasubo tungod sang ila kahimtangan. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa mga tawo nga nagapatuyang sa sining kinabuhi, kabay pa nga madumduman nila nga pagkatapos sa sining kabuhi nga dutanon, may yara nga kabuhi sa pihak, kag maghinulsol sila kag magkabuhi nga takos sa sini. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa amon mga utod nga nagkalamatay, kabay pa nga batunon sila sang Ginoo sa kalipay sang langit, upod ang mga angheles kag mga santos. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Sa kahipo sa tinibungat sa Ginoo aton personal ang mga intensyon ng mga pangamuyo, kag aton man dumduman ang makatawan niya ating promisan nga pangamuyuan sa diyang santos nga misa. Ilabi na gid man nagasaulog kang andang kaadlawan kag anibersaryo sa kadiyang nga adlaw kag sa masunod ni mainadlaw sa kadiyang semana. Umaluluyon nga Amay, kabay pa nga mahangpan namon nga ang amon dulot sa imo kag sa amon mga utod labi mo nga mahamutan kun inigikan sa amon tagipusoon. Himua kami nga mangin maalwan. Inapangayo namon ini paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa imugi
Magpangamuyo kamo mga utod agud ang akon jagang inyo sakripisyo, mahamutan unta sang Dios Amay nga makagagahom sang tanan. Patunon unta sang Ginoo sakripisyo sa iyong mga kamot. Sa kladya sa kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, tamda ining amon sakripisyo agud nga paagi sa pagsaulog sang misteryo sang pagkasakit sang imubugtong nga anak. Magkalipay kami tungod sa mga kaayuhan niya amon nabaton. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Tungod sang iya pagigugma sa makasasala nga tao, nagpaubos siya kang nagpakatao sa isa ka uhulay. Pagi sa iya pag-anto sa krus, iya kami giluwas sa kamatayon, kag paagi sa iya pagkabanhaw halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga dayon. Ganiupod sa mga angeles sa mga arkangeles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sing walay untat, sang kalantaon sang imong himaya nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoo, Diyos ang mga ehersito. Puno ang langit at duta, sang imo himaya. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Sa kaitaasan. Santos ikaw nga tudo Ginoo, kag angay gid niyang tanan nga mga tinuga magdayaw sa imo. Pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, kag sa gahom sang Espiritu Santo imo ginabuhi kag ginapasantos ang tanan nga mga butang. Wala ka gid nagauntat sa pagtipon sang isa ka banwa para sa imo, agud niya ihalad dalin sa pagbutlak sang adlaw tubtub sa iya pagtunod, ang himpit nga sakripisyo sa kaymayaan sa imong ngalan. Gani o Amay, pahagi sa Espiritu Santo, pasantosa ining mga dulot niya amon gintigana para sa imo, agud niya mahimo ini nga lawas kag dugo sang imo anak kag amon Ginoong Hesukristo, nga nagsugo sa amon sa pagselebrar sining Eucharistia. Sadto nga gabi sang pagluib sa iya, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya ini ginpanagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag magkaon sini, kay ini amo ang ako lawas nga igatugyan para sa inyo.
Subong man pagkatapos ng panihapon, iyaging kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya niging palibot sa iya maging tuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay iniya mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan. Ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala naton ang misteryo sang pagtuo. Mabahayag namon o Ginoo ang imo pagkamatay kag pagkabanhaw. Tubtub nga ikaw magbalik, tubtub nga ikaw magbalik. Gani o Amay, ginasaulog namon ini subong handumanan sa pagkasakit sa imo anak sa pagluwas sa amon, sang iya makatilingala nga pagkabanaw ka sa iya pagkayab sa langit, samtang ginapaabot namon ang iya mahimayaon nga pagbalik. Amon ginahalad sa imo sing mapinasalamaton, ining balaan kag buhi nga sakripisyo. Tamda sing may gugmaon sa sining halad sang imo simbahan, ang biktima nga naghalad sang iya kabuhi sa paglugpay sa imo. Itugot niya kami nga napabakod sang lawas kag dugo sang imo anak, mapuno sang iya Espiritu Santo kag mangin isa kalawas kag panghuna-huna kay Kristo. Kabay nga iya kami himuon nga walay katapusan nga dulot sa imo. Agud maambit namon ang palanublion upod sa imo mga pinili. Labi sa tanan, upod kay Santa Maria Birhen Iloy sang Dios, upod kay San Jose ang iya hinigugma kag tampad nga bana, sa imo mga apostoles kag martires, kag upod sa tanan nga mga santos. Paagi sa ila pagbulig, nagasalig kami sa imo dayon nga pagtabang. O Ginoo tungod sining biktima nga nagpakiguli sa amon sa imo, hatagi ang bugos nga kalibutan sa pagidait ug kaluwasan. Paliguna sa pagtuo ka sa pagigugma, ang imo simbahan nga nakapanglakaton sa sining duta, ang amon Santo Papa nga si Francisco, ang amon obispo nga si Marvin, ang tanan nga mga obispo kag kaparian, kag ang tanan nga mga tawo nga gintubos sang imo anak. Umaluluyon nga Amay, pamati ang mga pangamuyo sining katilingban nga imo gintipon diri. Tipu naman paagi sa imo gugma ang tanan nimo nga mga anak bisan diin sila. Dalha sa imo ginharian ang amon mga utod nga mga Kristiyanos nga nagkalamatay, kag ang tanan nga nagtaliwan sa sining kalibutan sa imo pagkabihan. Ginapaabot man namon ang pag-ambit sang dayon sang imo himaya upod sa ila. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo, kay paagi sa iya, imo ginahatag sa amon ang tanan nga mga kaayuhan. Pagi kay Kristo, upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo Dios Amay, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dengeg kag himaya, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen. Tungod kay ginsugo sang aton manluluwas, mga muyo kita sing medako nga pagsalig suno sa yagin tudlo sa aton.
Amay namon nga ayara sa mga langit, dayahon na imong alab, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo bot diri sa duta sining sang sa langit. Hatagan mo kami sing kanunamon sa matagadlaw, kag patawaron mo kami sang amon mga sala, silinga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipagdaog sa panulay. Luwasa kami sa mga kalautan. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nya kalautan. Hatagi kami sing pagidahit sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Ay mo ang ginharian, ang gahom kag ang himaya sa mga tuig, sang mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidahit ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidahit ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidahit sa pagiusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Ang pagidahit sang Ginoo, yara gihapon sa inyo tanan. Maghatagay kamo sing pagidahit. Sa
Mga kauturen, yari si Ginoong Jesus ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa sining bangkete sang kordero. Ginoo, dali ako takus nga magsulod ka sa akong puluya. Apang imit lang lamang isa kapulong kamagayo ang akong kalag. Sa
Mga muyo kita. O Dios nga mo namay, nagapasalamat kami sa imo, kay imo kami ginsagod paagi sining langit nun niya kalanon. Tungod sa imo amay nun niya pagigugma, puna kami sa imo Espiritu Santo, nga magtipig sa amon sang grasya nga amon nabaton. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. In lieu to him to Saint Joseph, will now do the prayer, pangamuyo para sa ating lokal nga jubileo. Palihog magluhod ang tanan. Mga muyo kita, umakagagahom kag may gugmaan nga tatay, nagadayaw kang nagapasalamat kami, bangod sa mayad nga mga butang, nga imo ginhimo ka namin bilang sangkalokal nga simbahan, sa silid ng kanuman katuig. Imo kami ginubayan sa tenga kang amon mga kalipay ka mga pag-antos, ilabiranggid sa tenga ka mga kalamidad da kalalatan, agad may kabuhi ang tanan, kabuhi sa anang kabuganaan. Himua nga kami padayon na magsabat sa panawagan kang misyon, agad kami mangin instrumento kang imubata nga si Jesu Kristo, sa pagdampig kang kabuhi kag kataringan, sa pagpasaniyog kang pagidait ka pagiriusa, kag sa pagtipon ka mga nagaraplaag kang nagtaralang, agad kami mangin isara sa imo pagigugma. Bugayi ang diocese kang San Jose de Antique, kang buhi nga pagtuo, kaaram kag kaabtik, sa pagsabat ng panawagan sa pag-alagad, ilabiranggid ang pag-ayad ka mga pilas kang pagbinahin-bahinay, sa tinga ka mga panimalay ka mga katiringban, kag sa pagkilala ka mga timaan kang panahon, sa giya kang imo Espiritu Santo. Sa amon padayon nga pagpanglakatin, may nampuon kami nga nagapangayo kang duga nga kabakid sa pagbantala kang mayad nga balita, kag mapainubuson nga pagbaton ka mga krus sa amon mga dalanen, bangod kami sumulunod ni Kristo, ang dalan, ang matuod, kag ang kabuhi. Lubos gid ang amon pagpasalamat kanimo sa kadiyang mga bugay, kay imaw kay Jesus, kag sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig ka mga katuigan. Amen. Santa Maria, amon nanay nga mahigugmaen, San Jose amon patron kag manugbantay, palihog magpungko anay ang tanan. Medyo malawid-lawid gamay tanggadhay, we are required to read to you the circular of our bishop, no, for the culmination of our jubilee year. To the people of God, from Most Reverend Marvin Abria Maceda, D.D. Bishop of San Jose de Antique, date 36. Thus, the blessings of the journey of 60 years as a local church and 40 years as a diocese, and even to that day, in 1581, when Hamtik was established as a visita, a mission outstation by the Augustinian missionaries. All are long embedded in our refresh and rekindle the blessings of the past. Second, the present. As we reflect on the kindness and mercy of God all these years, we cannot but be grateful to the present. God continues to walk with us, for He never abandons us in His mercy. With grateful hearts, we continue to live the gift of faith given us. It is for this intention that we offer our novena masses in all parish churches, religious houses, and oratories, as well as the communal prayers of our basic ecclesial communities, together with our farmers, fisher folks, youth, families, and OFWs, among others. All this will lead to the culminating Jubilee Eucharistic celebration on Wednesday, 15th of November 2023, that will be presided by the Apostolic Nuncio to the Philippines, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, D.D., together with some visiting bishops and clergy. This is to reaffirm our oneness and solidarity with the Holy Father Pope Francis and our communion with the Holy Universal Church. Third, what is to come.
It is only the Jubilee that will come to an end. The blessings, graces, and inspirations of the Jubilee year we continue to bring with us as we forge ahead in the journey. The Jubilee procession in the morning of 15th of November 2023 from St. Anthony's College to St. Joseph's Cathedral is symbolic of our synodal journey as a church. Guided by the intercessions and holy example of St. Joseph, patron of our diocese. The Jubilee banquet that will follow symbolizes the joy and communion we experience at the table of the Lord in the synodal journey, bringing with us our hopes and aspirations to His presence. As we move forward in our journey of faith, we would like to particularly pay attention to the leadings of the Holy Spirit through the wisdom of collective prayerful discernment. Thus, in the journey ahead, we give importance to the following in our local church: clergy, their holiness through ongoing formation and renewal. Second, the laity, their empowerment and more involvement with love for the missions. And third, stewardship spirituality, to be enlarged and strengthened in our local church. It is in this context that we celebrate the closing of our Jubilee year. We therefore invite everyone to be a part of these celebrations. For as we close the celebrations, we also open our church to the journey ahead. Together, we journey and share our faith as one. Signed, the Most Reverend Marvin Abria Maceda, Bishop of the Diocese of San Jose de Antique. Some announcements. Our envelopes for the Jubilee, additional nga mga collectibles, we collected 6,700 pesos. But there are still envelopes na wara pa mabalik. I hope you could return that, no? Without the solicitations or without the amount or with the amount, no? Because it was covered by controlled by the Office of the Economos. Also, reminder, mission envelopes. Tapos na po ang no? He will be visiting us also as an ambassador. So there will be high level nga security for the nuncio. So announcements starting sa Tuesday until Huwebes itaga nga pagbalik na sa Manila. Dalan depende pa sa PNP kung ano ang mga closures, road closures, in order for the clearing kang presence kang nuncio, for the security. So the level will be heightened to alert level 5 on Tuesday until Thursday morning, and then there will be a heavy security ridya sa Banwa kang San Jose. There will be checkpoints sa may nga Udyong going here, ridya sa northern nga part, and then ridya sa may nga Caridad going sa may nga ridya halin sa south going here. So ginapamaan sa tanan nga ang magpartisipar sa misa sa November 15 sa Miyerkules alas 10 aga, you will come early sa may nga cathedral. Hindi pwede nga magpark sa vicinity kang Capitol, kang Cathedral, kang Central. Zero level ang parking. You will be dropped by kang mga tricycle lang, kang mga sarakyan. All nga mag-participate sa celebration nga mag-parking area, all the parking area rugto sa St. Anthony's College. No? There will be a road closure. So you will be coming to the cathedral early. Before kang 10 o'clock, dapat rugturo ka mo sa cathedral, those who will participate in the celebration of the Mass. Pero outside lang nga mga chairs, no, provided to you. Because ang sasilid that only limited sa mga natalana rin nga mapungko rugto sa silid halin sa narisari nga mga parokya nga gin-assign agad na magrepresent ang anda nga mga parokya. Kaimaw ka mga kaparian, mga reliyoso-reliyosa, kag mga obispo, kag mga pari nga mga bisita.
So there will be also a heightened security sa may nga cathedral. So please, be guided accordingly. Wara ti parking area, riyan sa palibot, pati sa Capitol, kag sa plaza, kang San Jose, tingaday, by 8:30, there will be a civic welcome kang atin nga mga local government officials, from congressman going to the mayor of San Jose and then representative of the mayors sa Apostolic Nuncio sa Capitol building as part of the reception, because he is also the dean of the ambassadors. And then right after, maprosesyon ang nuncio paagto sa katedral para sa pagpreparar kang Santos nga misa. So, heighten ang security, at the same time ang traffic. So may mga rerouting kita nga matabo. Please be guided lang kung ano ang inyong mabatian sa DYKA kag sa mga Facebook natin bahin sa diyang nga celebration. And the road coming from the cathedral, going to Kumon and then going to Sprutinkel Convention Center, so there will be a closure that day, especially before the celebration of the Mass. Agad nga dasig ang pag-flow ka nga diyang paghatid ka mga bisita paagto sa mga banquet hall kang diyang Sprutinkel Convention Center. So, si palihog lang, especially sa mga natingdan, ayaw magdara kang sarakyan nga ibilin ninyo rugto, no? Kung ihatid kamo kang inyong kaugalingan ng mga sarakyan, i-drop off lang kamo sa katedral, kung diin nga area ra, hindi gikuon nga dyan sa kilid ng katedral. No, before siguro kara, o kung before pa kang Capitol, o kung antes ang central, dyan kara i-drop off kamo, panaw pagto sa katedral, agad niya mag-atambong ka Santos nga misa. And then, please wear your Sunday's best. Tungod ay sa silid, Filipiniana attire ang para sa mga representative nga masilid sa katedral. No? Kisara lang man diya nga mag-feeling Pilipino kita para sa selebrasyon kang atin nga jubilee ka atin diocese. Maliwat naman diya sa sunod ruman kang pulo ka tuig, no? After 10 years. Ti kabay pa nga magpartisipar kita, those who will attend, please do your Sunday's best. Kung hindi ka mo maka-Filipiniana, kung hindi makabarong ka maka-Filipiniana, pagturog to sa katedral, mag-attend ang atin Santos nga misa. The last visit of the nuncio was in the last 2018 pa. 2008 pa, 2008. We are still seminarians before. So, that is 11 years or 12 years after ka mag-abot naman natin Apostolic Nuncio. What is the grace then? Ang blessing kang Santo Papa nga igadara ka natin kang atin Apostolic Nuncio. So, durugid nga salamat. Kabay pa nga ma-follow kita ka ating mga schedules na poster naman sa Facebook ang atin nga mga schedules kang atin nga diocese. So kindly bukad lang sa Facebook page kang atin nga diocese, kag sa Facebook page kang Mensa kabay nga i-post na karon ang atin nga mga schedules. Durugid niya salamat. Palihog magtindig ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan.